Naghahanda si Brock ng tanghalian habang nag-aayos naman ng mesa sina May at Max. Sa kabilang banda, masayang pinagmamasdan ni Ash ang kanyang 5 Hoenn badge, handa na siyang kumuha ng 3 pa para makasali sa Hoenn League. Ang badge case ay kumislap dahil sa sikat ng araw at naging target ng isang Pokemon sa lawa. Nakiusap si Max kay Ash na kumuha ng kaunting tubig, ngunit paglakad ni Ash ay natisod siya sa isang balde. Nabitawan niya ang kanyang badge case na lumipad palayo at biglang nilamon ng isang dambuhalang water Pokemon mula sa lawa. Ang Pokemon na ito, si Whiscash, ay sumisid sa tubig. Hiningi ni Ash na ibalik ang kanyang case at ipinakita naman ito ni Whiscash sa kanyang dila, pero inasar lang nito si Ash sa pamamagitan ng muling pagtago sa case. Nagalit si Ash at inutusan si Corphish na gumamit ng Crab Hammer, ngunit nahimatay si Corphish dahil sa water pulse ni Whiscash. Wala nang pagpipilian si Ash kundi ang tumalon sa tubig. Sumiksik si Whiscash sa mga damong lawa at sumunod si Ash, ngunit agad siyang napulupot sa mga ito. Sinubukan ni Ash na palayain ang sarili, ngunit naubusan siya ng hangin. Nakita niya si Pikachu at hinawakan ito, ngunit bigla siyang nahila sa isang bangka kasama ang isang lalaki na siyang sumagip sa kanya. Habang bumabahing si Ash, natawa ang mangingisda nang malaman na gustong hulihin ni Ash si Nero, ang Whiscash, gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sinabi ng mangingisda na ang Whiscash na si Nero, na umangkin sa lawa sa loob ng 100 taon, ay tiyak na nagustuhan ng case nang kumislap ito sa sikat ng araw. Nalungkot si Ash sa pagkawala ng kanyang mga badge, ngunit ang lalaki, na nagpakilala bilang ang dakilang Sullivan at ang Diyos ng pangingisda, ay nangakong mababawi ang mga badge. Nagtaka si Max kung tinatawag ni Sullivan ang sarili bilang Diyos ng pangingisda, bakit hindi niya nahuli ang Whiscash sa loob ng 50 taon. Dahil dito ay nadepress si Sullivan, kaya binatukan ni May si Max dahil sa pananakit sa damdamin ng matanda. Paalis na sana si Sullivan, ngunit bumalik siya nang kumbinsihin siya ng mga bida na kailangan siya ng mga ito. Binigyan ni Sullivan si Ash ng ilang fishing rod, ngunit hindi nito binigyan ng iba dahil hindi daw siya nagtatrabaho kasama ang mga amateur. Nang tawagin siyang fishing legend ni Brock, Max, at May, ibinigay na ni Sullivan ang iba pang rod sa kanila. Pumili ang mga bida ng kani-kanilang pain o lure. Kay Ash ay isang Pikachu, kay Brock ay isang Lotad, kay May ay isang Psyduck, kay Max naman ay isang Kecleon, at kay Sullivan ay isang Butterfree. Inamin ni Sullivan na mayroon siyang plano para makuha si Nero. Pinanood ng Team Rocket ang sitwasyon. Nagduda si Meowth na makakahuli sila ng Whiscash, ngunit nawala agad ang kanyang duda nang makita ang dambuhalang sukat nito, na nagpatalsik ng tubig at bumasa sa kanilang lahat. Nagkaroon ng ideya si Meowth, ibibigay nila ito sa kanilang boss. Walang nahuli ang mga bida, habang si Sullivan naman ay nakahuli ng Carvanha, Magikarp, at Remoraid, ngunit pinakawalan din niya ang mga ito. Lumapit ang mga bida kay Sullivan para humingi ng payo, ngunit tumanggi ito. Nang tawagin siyang isang fishing legend, natuwa si Sullivan at nagbahagi ng ilang payo. Sinabi niya na hindi dapat maghagis ng pain kung walang water Pokemon doon. Sinabi ni Max na halata naman yon, na nagpa-depress muli kay Sullivan, na nabuhayan naman ang sabihin ni Ash na isa siyang alamat. Ipinakita ni Sullivan sa mga bida ang ilang lilipad, bato, troso at damo, mga lugar kung saan maaari silang makahuli ng water Pokemon. Pumorma si Sullivan at inihagis ang kanyang pain sa pagitan ng mga puno. Sinubukan ni Ash na maghagis sa parehong lugar ngunit nabigo siya, kaya sinabi ni Sullivan na dapat muna siyang mag-practice bago mag-asinta ng tama. Inihagis ni Max ang kanyang pain sa lugar na gusto niya, na nagpamangha sa lahat. Nalungkot na naman si Sullivan dahil nagawa ito ni Max sa isang subok lang. Nakabingwit si Max ng isang Whiscash, pero mas maliit ito kumpara kay Nero. Agad namang lumitaw si Nero pagkatapos niyon, ipinakita ang badge case, at muling sumisid sa lawa. Nangingisda rin ng Team Rocket, ngunit walang mahuli. Naiinis si James dahil ipinahiram niya ang kanyang mga tansan bilang pain. Bigla na lang hinila ang buhok ni Jessie sa tubig. Tumayo siya at nang makitang inatake siya ng isang Phoebus, tinanggal niya ito sa kanyang buhok. Wala ring mahuli sina Ash at May, kaya pinayuhan sila ni Sullivan na lumipat sa ibang lugar. Inatake na naman si Jessie ng isang Phoebus, kaya tinanggal niya itong muli. Iminungkahi ni Meowth na gamitin ang buhok ni Jessie bilang pain para kay Whiscash, pero hindi sumang-ayon si Jessie sa plano. Napansin ni James ang mga bida na nangingisda, kaya binalak nilang nakawin na lang si Whiscash kapag nahuli na ito ng mga bida. Sa sandaling iyon, nahulog si Jessie sa tubig dahil muling kinagat ng Phoebus ang kanyang buhok. Naalala ni Ash ang kanyang mga badge at ang mga taong kinalaban niya para lang makuha ang mga ito, kaya nangako siyang babawiin niya ang mga ito. Nag-concentrate si Sullivan, at biglang sinabi na malapit lang si Nero, sabay hagis ng kanyang pain. May nabingwit si Sullivan, ngunit isa lamang itong Magikarp. May mabigat na kumagat sa pain ni Ash, kaya sinabi ni Sullivan na dapat siyang humila sa kabaligtaran na direksyon.
Ang Pokemon ay si Nero, ngunit hinila ni Nero ang bangka na nagdulot ng pagkawala ng balanse ni Ash. Inilabas ni Ash si Corphish at inutusan itong gumamit ng Crabhammer sa kanya. Nagdalawang isip si Corphish ng sandali pero ginawa rin niya ito kaya tumalsik si Ash sa ibabaw ng bato. Hinila ni Ash si Nero at naitapon ito sa pampang. Inilabas ni Ash si Grovyle na gumamit ng pound na lubhang nakasakit kay Nero. Hiningi ni Ash ang kanyang badge case pero inasar lang siya ni Nero. Sa sandaling iyon, dinakip ng Team Rocket si Nero at lumipad palayo gamit ang kanilang rocket jets, kaya naglayag ang mga bida gamit ang bangka. Inilabas ni Brock sina Lombre at Mudkip na gumamit ng water gun para pabilisin ang bangka. Ginamit ni Grovyle ang bullet seed para pasabugin ang balon ng Team Rocket. Dumating ang mga bida habang inilabas naman ni James si Cacnea, na niyakap muna siya bago gumamit ng pin missile. Gumamit si Grovyle ng bullet seed na dumaig at nakapinsala kay Cacnea. Inilabas ni Jessie si Viper na gumamit ng Poison Tail, ngunit kinontra ito ni Pikachu gamit ang Iron Tail. Huhulihin na sana ni Meowth si Pikachu, ngunit nakalaya si Whiscash sa pamamagitan ng pagtalon, at pagkatapos ay niyanig nito ang lupa gamit ang Earthquake. Gumamit si Pikachu ng Thunder na nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Umubos si Whiscash, kaya nailabas nito ang badge case na muling nakuha ni Ash. Paalis na sana si Nero, ngunit gusto itong labanan ni Sullivan, kaya inilabas niya ang kanyang fluffy na si Hana. Gumamit si Hana ng Dynamic Punch na nakasakit kay Nero. Gumamit si Nero ng water gun, ngunit iniwasan ito ni Hana at umatake gamit ang Iron Tail. Inatake ni Hana si Nero gamit ang Thunder Shock, ngunit hindi nasaktan si Nero dahil isa itong ground type na Pokemon. Tinanong ni Brock kung may plano ba si Sullivan, kaya naglabas ang matanda ng isang Master Ball, na ikinagulat ng mga bida dahil isa itong pambihira at makapangyarihang Pokeball, na kayang humuli ng kahit anong Pokemon nang walang sablay. Sinabi ni Sullivan na inabot siya ng 50 taon ng pagsusumikap para makuha ang Master Ball na iyon. Sinabi ni Ash kay Sullivan na tumigil na sa pagsasalita at hulihin na si Nero. Inihagis ni Sullivan ang Master Ball ngunit nilamon lang ito ni Nero, na ikinagulat nilang lahat at bumalik na si Nero sa lawa. Gayunpaman, nangako si Sullivan na patuloy niyang huhulihin si Nero, na nagpakita sa mga bida kung bakit siya isang alamat. Sa paglubog ng araw, masaya si Ash na nabawi niya ang kanyang mga badge, habang hiniling naman ni Sullivan na swertehin si Ash sa susunod nitong gym battle. Sinabi rin ni Sullivan sa mga bida na maaari silang dumaan doon para mangisda. Nangako ang mga bida at iniwan na si Sullivan. Naglalakbay ang mga bida malapit sa isang bundok kung saan ginamit nila ang mahamog na daan bilang shortcut. Nakiusap si Brock kay Ash na magmadali dahil kung hindi ay maaari silang maligaw, na nagtulak naman kay Max na sabihing sana ay umikot na lamang sila sa bundok. Naliligaw din ang Team Rocket, kaya sumigaw si Meowth na kasalanan ito ng mga bubuwit. Pinatatahimik ni Jessie si Meowth at pumili ng isang daan habang sinasabing ito ay woman's intuition. Ikinatwiran ni Jessie na yun ay isang psychic na bagay na nagpamangha kina Meowth at James. Naliligaw na din sina Ash at Pikachu at hindi nagtagal ay nahulog sila sa isang padulas na daan. Nang bumagsak sila sa lupa, nakarinig sila ng isang taong kumakanta. Nakita ni na Ash at Pikachu ang isang babae sa butas ng puno na umaawit. Matapos ng babae ang kanyang kanta, bigla siyang naglaho. Napagtanto ni Ash na kailangan niyang hanapin ng iba at mabilis na tumakbo palayo, habang ang babae ay patuloy sa pag-awit. Lumabas sina Brock, May, at Max mula sa fog, ngunit sa wakas ay napagtanto na nilang hindi nakasunod sa kanila sina Ash at Pikachu. Huminto si Ash dahil muntik na siyang mahulog sa isang bangin sa kanyang paghahanap kina May, Max, at Brock. Bigla na lamang nakita ni na Ash at Pikachu ang isang Baltoy. Tinignan nito ni Ash sa Pokédex at nakitang papunta ang Baltoy sa bangin, kaya inutusan niya si Pikachu na pigilan ito gamit ang Thunderbolt. Hindi gumana ang atake at patuloy pa ring umiikot ang Baltoy. Tumingin si Ash sa kanyang Pokédex at nalamang ang Baltoy ay isang grounded psychic type, kaya inutusan niya si Pikachu na gumamit ng quick attack sa Baltoy upang mapahinto ito sa pag-ikot. Isang batang babae ang dumating at lumapit sa Baltoy. Giniit ng batang babae na malaman kung bakit nila inatake ang Baltoy, kaya ipinaliwanag ni Ash na mahuhulog na sana ito sa bangin. Humingi ng paumanhin ang batang babae sa kanyang pagkagalit at nagpakilala bilang si Calista. Samantala, nahulog ang Team Rocket sa isang padulas na daan, kaya sinabi ni James na dapat ay sarilinin na lamang ni Jessie ang kanyang psychic moments. Natitiyak ni Jessie na nakakita siya ng isang attacking Thunderbolt, kaya alam niyang malapit lang si Pikachu. Sinabi ni Calista na malapit sa bundok ay may mga sinaunang artifact na kanyang hinahanap at nagpakita ng isang libro tungkol sa mga relic ng universo. Inamin niya na gusto niyang maging isang archaeologist, ngunit kinuha ng kanyang mga magulang ang koleksyon na kanyang nakuha dahil gusto nilang maging doktor siya.
Isang araw, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa isang babae na humihingi ng tulong sa kanya at sa kanyang baltoy. Binigkas ni Kalista ang isang kanta at ipinagpatuloy ito ni Ash dahil ito ang kaparehong kanta na inawit ng babae sa butas ng puno. Naniniwala si Kalista na ang kanta ay tutulungan silang makapasok sa mga guho ng bundok. Nagpa siya si Ash na ipakita kay Kalista ang puno kung saan niya nakita ang babae at nangakong sasama sa kanya. Narinig ng Team Rocket ang usapan at nagpa siya na kunin ang kayamanan mula sa bundok upang ibigay ito sa kanilang boss. Umaawit muli ang babae, ngunit naantala siya ng Team Rocket na humihingi ng kayamanan at binigkas ang kanilang moto. Nang tumanggi ang babae, nagsimulang mag-recite muli si Jessie, ngunit pinigilan siya ni Meowth at sinabing nagawa na nila yon. Giniit ni Jessie na malaman kung nasaan ang kayamanan, ngunit tumanggi ang babae na magsalita. Inilabas ni James si Cacnea, na yumakap sa kanya, at inilabas naman ni Jessie ang kanyang Survivor, habang ang babae ay naglabas ng Zato. Gumamit si Cacnea ng pin missile, ngunit nahinto ang atake nang gumamit ang Zato ng Reflect. Gumamit ang Zato ng teleport malapit sa Team Rocket, at pagkatapos ay tinuktukan si Cacnea. Dumating sina Ash at Callisto upang tingnan ang nangyayari. Gumamit si Cacnea ng pin missile sa kanila, ngunit inilihis lang ito ng rapid spin ng Baltoy. Gumamit ang Survivor ng Wrap, ngunit gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na tumama sa Survivor. Gumamit ang Zato ng Shadow Ball na nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Humarap sina Ash at Callisto sa babae at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng kantang inaawit nito. Walang ideya ang babae sa kanyang sinasabi, kaya ipinaliwanag ni Callisto na ang kanta ay nagbibigay sa kanila ng pahiwatig sa sinaunang kayamanan. Pagkatapos ay pumasok ang babae sa butas ng puno, kaya sumunod sa kanya sina Calista at Ash habang inaawit ng babae ang kanyang kanta. Sa loob ng puno, nahulog sila pababa sa isang lagusan. Bumagsak sila sa isang malambot na dayami at napansin ni Calista ang ilang marka sa dingding. Ang mga ito ay mga guhit ng Baltoy noong ang mga tao ay nabubuhay pa sa sibilisasyon ng Baltoy. Nagtanong si Ash kung nasaan ang kayamanan, kaya itinuro ng babae ang ilang mga bato sa ibabaw ng isang stone wheel. Ipinaliwanag niya na nagkaroon ng lindol na nagpaguho sa isang bahagi ng dingding papunta sa makina na nagbaon sa baltoy ng babae sa ilalim nito. Sinubukan ni Ash na buhatin ang mga bato, ngunit walang nangyari. Inisip ng babae na ang baltoy ni Calista ay kailangang gumamit ng tamang atake upang may mangyari. Gumamit ang Zato ng Reflect at gumamit naman ang baltoy ng Confusion na nag-angat sa mga bato at nagpadurog sa mga ito. Nagmadaling lumapit ang babae sa kanyang baltoy at ibinalik ito sa loob ng Pokeball. Nagtanong si Ash kung paano niya nalaman ang tungkol sa Stone Wheel, ngunit inilabas ni Calista ang kanyang libro, kung saan nakasaad na walang nakahanap sa kayamanan. Inilabas din ng babae ang kanyang libro, at sinabing hindi siya pinayagan ng kanyang mga magulang na mag-aral ng archaeology. Inamin ng babae na bahagya lamang siyang nakapag-aral tungkol sa sibilisasyong Baltoy na ito, at sinabing ang mga tao ay may iisang buhay at iisang pagkakataon lamang upang ituloy ang kanilang mga pangarap. Napagtanto ni Calista na bago ang kanyang libro habang mas luma naman ang sa babae, kahit na ang libro ni Calista ay inilabas ilang buwan pa lamang ang nakalipas. Inamin ng babae na ang kanyang libro ay matagal na sa kanya at ginagamit niya ito sa kanyang pananaliksik na nagdulot ng labis na kalituhan kay Ash. Sinabi ng babae sa kanila na huwag na itong isipin at nakiusap kay Calista na utusan ng Baltoy na gumamit ng rapid spin sa gitna ng stone wheel upang ipakita sa kanila kung ano ang pinakamahalagang kayamanan sa lahat. Gayunpaman, dumating ang Team Rocket sakay ng isang drilling machine. Kinuha nila ang baltoy at kumilos na upang hukayin ang kayamanan. Nagbabala ang babae na kapag napinsala ang stone wheel, maaaring mawala ang kapangyarihan nito, ngunit binaliwala siya ng Team Rocket. Nag-teleport ang Zato at tinuktukan ng makina, ngunit walang epekto. Pinatalsik ng makina ang Zato, at napagtanto ni Ash na gawa ito sa bakal. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na nagpalaya sa baltoy. Gumamit ang baltoy ng rapid spin na sumira sa makina. Gumamit ang Zato ng Shadow Ball na muling nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Gumamit ang baltoy ng rapid spin sa stone wheel na nagsimulang magliwanag. Pumunta ang babae sa ibabaw ng stone wheel at nagpakilala bilang si Calista, ngunit mula sa hinaharap. Ginamit niya ang imbensyon bilang isang time machine na naghahayag na ang kayamanan ay ang mismong panahon. Nakiusap ang mas matandang Calista sa mas bata na tapusin ang kanyang pananaliksik sa time machine na ito dahil gusto lamang niyang hayaan ang mas bata na ituloy ang kanyang pangarap na maging isang archaeologist. Gusto ng mas batang Calista na turuan siya ng mas matanda, ngunit sinabi ng mas matanda na hindi siya maaaring manatili ng mas matagal pa sa itinakda. Kailangan itong gawin ng mas batang Calista ng mag-isa dahil hindi siya matutulungan ng kanyang mas matandang sarili. Sinabi ng mas matandang Calista na binago na ng mas bata ang hinaharap simula noong tumugon ito sa paghingi niya ng tulong, at nakiusap na alalahanin ang kanta tungkol sa sibilisasyong Baltoy.
Magkasabay na kinanta ng dalawa ang kanta. Naglaho ang mas matandang Kalista patungo sa hinaharap at napagod naman ang Baltoy. Nagpasalamat ang mas batang Kalista sa mas matanda para sa aral. Nagtanong si Kalista kay Ash kung paano niya ito mababayaran, ngunit hindi ninais ni Ash ang anumang gantimpala. Nagpasalamat si Kalista kay Ash habang kapwa sila nangako na itutuloy ang kanilang mga pangarap. Mabilis na umalis sina Kalista at Baltoy habang natagpuan naman ni May, Max, at Brock si Ash. Masaya si Ash na magkakasama na silang muli at nakiusap sa kanila na magpatuloy na sa paglalakbay dahil gusto na niyang pumunta sa Fortress City para sa susunod na gym battle. Nagulat si May at nagtanong kay Ash kung gusto muna niyang magtanghalian, ngunit tumanggi ito na sinabing ayaw niyang mag-aksaya ng panahon.